4 pang taon sa pwesto. 5 malalaking hamon. Tutukan natin ang mga yan ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Unahin natin ang agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea na 12 taon nang gumugulong at nakakaapekto sa ating mga mangingisda. Ang mga nagawa na ng gobyerno at pwede pang gawin sa special report ni Joseph Moro. Sa Masinloc, Zambales, sa dagat nakasalalay ang kabuhayan ng marami. Ayon sa mangingisdang si Mang Leonardo Quaresma, may panahon daw na sabay at malayang nakakapangisda ang iba't ibang lahi sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Naging communal fishing ground yan ay malaya pang nakakapangisda kahit na anong lahi. Pero tila naiipit sila ngayon sa nag-uumpugang bato. Pebrero nung isang taon, ibinulgar ng Philippine Coast Guard ang nangyaring panglilaser ng China Coast Guard sa BRP Malapascua. Tanong ng Coast Guard, can we share photos and videos of this to the media? And sabi ni Secretary, of course, the public deserves to know. Kung noong dati matipid sa paglalabas ng impormasyon ng gobyerno sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, nagbago ito nang ipatupad ng Administrasyong Marcos ang tinawag nilang Transparency Initiative, kung saan ipinapakita ng Pilipinas sa mundo ang nangyayari tuwing may rotation and resupply mission o RORE mission doon. Bintana sira, ano ba sir? Dinasa kayo sa loob? Halos kasabay ito ng tila mas bukas na foreign policy ng Marcos administration. In terms of our foreign policy, it's really been a 180% change. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ang dahilan ng mga pahayag na yan ng Pangulo ang mga panghaharas ng China. Na umabot na sa puntong may mga nasaktan. We are not in the business to instigate wars. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. We remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa nangyaring bilateral consultation mechanism meeting sa pagitan ng China at Pilipinas, nangako ang dalawang bansa na magdi-de-escalate o pahupain ang tensyon. Pero walang natitinag sa posisyon. Atin to, sabi ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea, amin yan, sabi ng China. Wala nang urungan to. Pero para sa National Security Analyst na si Justin Bakisal, kulang ang Transparency Initiative. Nakikita ng China dati na kahit na malakas ang transparency effort ng Pilipinas, actually on the ground, panalo pa rin yung China kasi takot ang Pilipino at Amerikano na magsimula ng gulo. Dapat sabayan daw ito ng pagsasamoderno ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim halimbawa ng Mutual Defense Treaty. Pagpapalakas din ng alyansa sa ibang bansa na may mga interes din sa mas malawak na South China Sea na pangunahing sea lane sa mundo. Dapat din daw ay ituloy-tuloy ang pagtatayo ng mga military at civilian facilities sa Kalayaan Island Chain. Ang mahirap lang kasi ngayon, masyadong madaling ma-intimidate yung Pilipinas na pag tinakot tayo ng China, hindi natin agad gagawin ito. Hey! Hey! The transparency policy is just one strategy or tactic if seen through the lens of international support and domestic support has been tremendously effective. There was this announcement from the AFP na napakaraming gustong sumama, maging sundalo. It's because of that, nagkaroon ng patriotism. Para kay dating Solicitor General Francis Hardelesa, may alas pa si Pangulong Bongbong Marcos. The challenge for the President is to come to a decision on whether to file a case. Aminado naman ang Pangulo, We have to do more than just that. nagpadala na kami ng email kay Chinese Ambassador Wang Xilian para kunin ang panig ng China, pero sabi sa amin ng embahada ay puno raw ang schedule nito sa susunod na isang buwan. Pero dati nang sabi ng China, both sides agree to handle maritime disputes through friendly consultations and communications. I think this is the spirit not only of the BCM but also the two presidents.
Kung may direktang epekto man ang sigalot, ito ay sa mga mangingisda. Sa West Philippine Sea, makikita ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Marami sa mga taga rito sa Masinloc, Zambales ang nangingisda doon. Naman ng West Philippine Sea ang mga metriko toneladang mga isda bukod pa sa mga potensyal na oil at gas reserves, mga biyaya ng dagat para sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Pero simula daw noong taong 2012 na magkaroon ng standoff sa pagitan ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc, humigpit na nang humigpit ang kontrol ng China sa lugar na nagbanta ng aarestuhin ng trespasser sa kanilaan nilang katubigan. Maraming nawalan ng hanap buhay. Pinarningan na rin sila ng local government na huwag munang tumuloy na mangisda doon. Dahil sa malawak naman ang West Philippine Sea, mangisda na lang muna sa ibang lugar at huwag naman nang magpilit na pumasok sa Baho de Masinloc. Mahirap, walang pambigas. Mahirap naman kasi pumunta doon at nakakatakot. Yung mga ano nga natin, nabubuli na tayo pa maliliit na mangingisda. Gusto ni namang Leonardo masamahan sila ng Philippine Coast Guard at Navy sa kanilang pangingisda dahil malinaw sa kanila ang isang bagay. Hindi nila pag-aari ang ating karagatan. Para ito sa henerasyon ng Pilipino ngayon at sa mga susunod pa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.